3-player chess. Paano laruin? Ang mga patakaran ay pareho sa regular na aheadress maliban sa mga pagbabagong ito. Para sa pag-refresh ng mga panuntunang iyon, tignan ang video na ito. I-set up ang mga pulang piyesa sa gilid ng A hanggang sa H, puti sa gilid ng A hanggang sa L, at itim sa gilid ng H hanggang sa L. Ang lahat ng mga reyna ay mapupunta sa mga puting espasyo. Nauuna ang pula, pagkatapos ay nagpapatuloy ang paglalaro sa clockwise ng puti na sinusundan ng itim. Kapag igagalaw mo ang mga piyesa, gamitin ang normal lang paggalaw ng mga ito na may kaugnayan sa mga katabing espasyo as the space shapes distort. Kapag iginagalaw mo ang isang piyesa sa gitnang rosette, malaki ang pagbabago sa paggalaw. Ang isang pahilis na paggalaw na naglalakbay pagitna ay magpapatuloy mula sa alinman sa rosette ng parehong kulay, sa kabilang panig sa isang tuwid na linya sa kabilang sulok ng puwang na pinasok nito. Ang isang pahilis na paggalaw sa gilid ng rosette ay magpapalihis sa paggalaw palabas-palayo sa gitna sa pamamagitan ng kabaliktaran na sulok ng puwang na pinasok nito. Ang mga puwang sa tapat ng bawat isang rosette ng iba't ibang kulay ay hindi konektado. Ang isang reyna ay hindi maaring maglakbay ng pahilis sa gitna ng rosette upang magpatuloy ito sa pahilis ng ibang kulay. Gayon din, kapag ang hari ay nasa rosette, maaring hindi ito lumipat sa tapat ng rosette sa espasyo ng iba pang kulay. Gayunpaman, maaari itong lumipat sa anumang iba pang katabing espasyo. Ang isang pahalang na paggalaw ay palaging lumilihis mula sa gitna sa pinakamalaking anggulo. Ang isang tore ay maaaring hindi maglakbay patungo sa gitna at magpatuloy sa isang tuwid na landas na nagbabago sa relatibong direksyon nito. Dapat itong maglakbay sa tapat na gilid ng puwang na pinasok nito. Ang isang tore na nagsisimula sa isang rosette na espasyo ay hindi maaaring lumipat sa kabila ng rosette patungo sa kabilang panig ng tabla, ngunit sa halip, maaari lamang itong lumipat sa kabaliktaran na lateral na gilid ng puwang na pinasok nito. Kapag ang isang kawal ay nasa isang rosette, ang pasulong na paggalaw nito ay palaging patungo sa pinakamalapit na gilid ng tabla ng kalaban. Ang isang kawal sa rosette ay maaaring makain ng pahilis sa isa pang rosette ng parehong kulay, ngunit hindi ito maaaring makain sa isang rosette na kabaliktad na kulay. Kung ang isang kawal ay umabot sa likod na hilera ng magkabilang panig ng tabla ng kalaban, ito ay mapropromote. Ang isang kabalyero ay maaring hindi kailanman maglakbay sa gitnang punto ng rosette, ngunit sa halip ay naglalakbay sa paligid nito, gamit ang mga katabing puwang para sa L na paggalaw nito na isinasaisip na ang isang tuwid na linya ay gumagalaw sa kabaliktaran na gilid ng puwang na pinasok nito. Mayroong 3 variation sa pagtatapos ng laro na maaari mong laruin. Dapat kang sumang-ayon kung alin ang iyong lalaruin bago magsimula. Option 1. Magpapatuloy ang laro hanggang sa ma-checkmate ang isang manlalaro. Pagkatapos, yung manlalaro na gumawa ng checkmate ang panalo. Option 2. Pagkatapos makain ng unang hari, ang manlalaro ay aalisin sa laro at magpapatuloy ang laro. Ang manlalaro na gumawa ng checkmate ay tumatanggap na bonus na kakayahang magamit ang mga piyesa ng natanggal na manlalaro hanggang isang manlalaro na lang ang natira. Option 3. Kapag ang isang manlalaro ay na-checkmate, ang manlalaro ay aalisin sa laro, ngunit ang lahat ng kanilang mga piyesa ay mananatili sa tabla. Ang mga piyesang ito ay hindi gumagalaw, hindi nila matche-check ang hari, at hindi mo maaaring malagpasan ang isang piyesa sa kanila. Kung gusto mong sakupin ang isang puwang na may natanggal na piyesa ng manlalaro, dapat mong kainin ang piyesang iyon. Magpapatuloy ang laro hanggang sa isang manlalaro na lang ang natitira.